Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa, pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanlin, anak ng Panginoong, saan man makita, at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol. Gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkatapos natin ng pagdiriwang ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, ngayon naman ay inaalaala natin ang kalilis-linisang puso ni Maria. Ang puso ni Maria ay siyang nakatanggap ng ganap ng pag-ibig ng puso ni Jesus sapagkat ito ay malinis na malinis at ligtas sa kasalanan. Ang kasalanan lang ang hadlang sa pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos. Masasabi natin ni si Maria ang pinakaligtas sa lahat at siya ay puno ng grasya kasi walang humahadlang sa pagdaloy sa kanya ng pag-ibig ng Diyos. Ang pagbasa natin ay galing sa 2 bahagi ng aklat ni Propeta Isaias. Ito'y naglalarawan ng kalagayan ng mga tao pagkatapos ng pagkatapon sa kanila sa Babylonia. Sila ay makakabalik na sa kanilang lupain. Makikilala sila ng lahat ng mga lupain kung saan sila napatapon na sila ay ang bayang pinagpala ng Diyos. Ibabalik sila ng Diyos sa pinanggalingan nila. Ang pagbabalik nila sa pagkabihag ay tanda ng pagpapala ng Diyos sa kanila. Mayroon ditong isang nag-aawit ng tuwa at pasasalamat. Punong-puno siya ng sigla kasi nababalot siya ng damit ng kaligtasan at ng katarungan. Tulad siya ng isang taong ikakasal na nararamtan ng karangalan at mamahaling mga hiyas. Hinahambing din siya sa hardin na punong-puno ng tanim at ng mga halaman at tanim na mayabong sa katarungan, sa katotohanan at sa pagpupuri sa Diyos. Ang awit na ito ng kagalakan ay maaring ituring kay Birheng Maria. Punong-puno siya ng kaligtasan, nababalot siya ng karunungan at ng kalinisan. Pinupuri niya ang Diyos dahil sa ginawa ng Diyos sa kanya. Ang awit na ito ng kagalakan ay naihahambing sa Magnificat, ang awit ng pagpupuri ni Maria sa bahay ni Elizabeth. Natutuwa si Maria hindi dahil sa kanyang kagalingan o kabutihan, kundi dahil sa ginawa ng Diyos sa kanya. Ang lahat ay biyaya ng Diyos. Kaya kapag pinupuri natin si Maria at hinahangaan natin ang kanyang kabutihan, sa totoo lang, ang pinupuri natin ay ang Diyos at ang hinahangaan natin ay ang kadakilaan ng Diyos
na sa kanyang ginawa kay Maria. Mary is the perfect creature of God because she disposed herself totally to the work of God. She offered no resistance to the wonderful work of God in her. Tulungan mo rin ako, mahal na ina, na magkaroon ng isang puso ng tulad sa iyo, isang puso na handang sumunod sa Diyos, isang puso na tinatanggap ng buo ang pag-ibig ng Diyos. Bilisayan po ninyo ang puso ko. Tanggalin ang mga pagkamakasarili at ang takot at ang kasalanan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.